Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, November 4, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area ay nalusaw na dito nga po sa may parte ng eastern section ng Visayas. At asahan na lamang po natin dyan yung mga pulupulong pag-ulan dahil po yan sa mga kumpulan ng kaulapan. At yung shear line naman ay nakakaapekto pa rin po yan dito nga sa may parte ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Island. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa may parte ng Metro Manila. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center patuloy nga po na meron tayong posibleng minomonitor na sama ng panahon na posibleng magdulot nga po muli ng mga pag-ulan sa ating bansa. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan dahil posible pa rin tayong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga po alas 10 ng umaga, may mga posibilidad na pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Visayas, sa may eastern section ng Mindanao, at maging dito nga po sa may parte ng Zamboanga Peninsula. At makulimlim na kaulapan sa may parte ng Palawan at magnanatiling maganda ang lagay ng panahon ng halos buong Luzon. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, halos sa malaking bahagi na ng Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan at maging sa Mindanao. Pero ang Bicol Region, Metro Manila at Luzon ay magiging maganda nga po ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin po na makakaranas ng pag-ulan ang halos buong Visayas at Mindanao. Dito nga po sa Cagayan de Oro, meron po tayong moderate rain na posibleng maranasan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin magkakaroon ng mga pag-ulan naman dito naman sa western section ng Mindanao at ilang bahagi pa rin ng Visayas. May mga posibilidad na makulimlim na kaulapan at paminsan-minsan may pagbugso ng mahina at katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi nga po dito sa may southern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin magkakaroon nga po ng pag-ulan dito nga po sa natitirang bahagi ng Bicol Region at western section pa rin po ng Visayas at ng Mindanao. Asahan natin na may mga posibilidad na pag-ulan sa gabi dito nga po sa may parte ng Palawan. Maging dito nga po sa may eastern section po ng Central Luzon. Pagdating naman po ng kinabukasan ng alas 3 ng madaling araw, November 5, may mga pag-ulan pa rin po sa Visayas, Bicol Region. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, asahan pa rin po natin may mga pag-ulan sa may parte ng Bicol Region, sa Palawan, pero yung halos buong Luzon magiging maganda nga po ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 5 mananatili nga po na magiging maayos ang lagay ng panahon pero may mga pag-ulan po tayo dito sa may parte ng Central Luzon dahil pa rin po yan sa umiiral na shear line at bagyang hihina nga po yung ating northeast monsoon o amihan pero pagdating nga po ng November 6, ito po ay dahan-dahang muling lalakas at yung shear line ay magdadala na naman ng pag-ulan sa ating bansa. Pagpasok naman ng November 7, asahan pa rin po natin na meron po tayong mga pag-ulan. Pagdating naman ng November 8, dito mapapansin natin yung muling paghina ng northeast monsoon at may mga pag-ulan pa rin po tayo sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 9, mananatiling maayos ang lagay ng panahon at magkakaroon na nga po tayong low pressure area na imomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 10, dito nga po dahan-dahan huling bubugso yung amihan at magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Palawan at Visayas. Pagdating naman po ng November 11, halos almost stationary yung ating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero lumalaki nga po yung kanyang diametro kung mapapansin natin at yung extension ng kaulapan niyan ay posibleng magpaulan na
dito nga sa may parte ng Bicol region, rather ng Mindanao. At magkakaroon muli tayo ng shear line na posibleng magdulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa. Pagdating naman ng November 12, mapapansin nga natin yung malakas na pagbugso ng amihan na makakaapekto po yan hanggang parte ng Bicol region, at yung shear line ay magdadala naman po yan ng pag-ulan sa eastern section ng bansa. Pagdating naman po ng November 13, mapapansin nga po natin yung ating low pressure area, no? Dito nga po ay may posibilidad na pumasok na siya ng Philippine Area of Responsibility. Pero mananatiling maulan ang ating bansa dahil nga po sa pagbugso ng malakas na northeast monsoon at yung shear line na posibleng magdulot nga ng pag-ulan sa Bicol region, Visayas, Mindanao hanggang sa may parte ng Palawan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Ito pong sama ng panahon na to ang ating i-monitor dahil ito po'y posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po, bumaba ang chance niya to 45% chance na maging isang tropical depression dahil nga po sa pagbugso ng malakas ng northeast monsoon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.